Ay, magandang araw sa inyo ha. Mag-share po ako ng salita ng Diyos. Ano po ba i-share ko sa araw ho na to? Ang i-share ko po tungkol po sa born again. Yan, okay? Ito po sinasabi ng ating Panginoon Jesus tungkol po sa born again. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Yun po sinasabi ng ating Panginoon. Alam niyo po nung sinabi ng ating Panginoong Jesus yan, may kausap po siya. Alam niyo po kung sino? Si Nicodemo. Si Nicodemo po ay isang profesor sa Israel. Ito po ang tanong ni Nicodemo. Okay. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling pinanganak? Tanong ni Nicodemo. Ulitin ko, si Nicodemo po ay isang profesor po sa Israel. Ano po? Yun po tanong niya. Paano raw po tanong po niya sa ating Panginoong Hesus, paano po maipapanganak pang muli ang isang matanda na, makakapasok po ba siya sa kanyang sinapupunan? Ano po? Ng kanyang ina. Okay, yun po ang tanong niya, At muling ipanganganak. Okay. Yan. Alam niyo po, yung pangalawa po nating kapanganakan, hindi na po literal yun na sa ating ina uli, Hindi na po kasi wala pong ganon. Alam niyo ba kung saan tayo ipanganganak? Ano po? Ipapanganak na po tayo, yung ina po na magpapanganak po sa atin, sa pangalawang kapanganakan, yung tinatawag po na born again, ay salita po ng Diyos. Ito po ang babasahin natin sa 1 Pedro 1:23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Yon. Yun na po ang inang manganganak. Yung binanggit ko kanina. Ano po yung inang manganganak? Yung pong salita ng Diyos. Opo. Okay. Kung yung dati po, yung tayo unang kapanganakan, yung kay Eva at kay Adan, di ba? Dahil yung nagkasala, yung mata natin ay gusto manuoti malalaswa, yung bibig natin ay masasama ho lumalabas, mga mura, mga panlalait, Ngayon, pag ho tayo ipinanganak, pinanganak muli, yung born again na tinatawag, sa salita ng Diyos, yun ang mata natin, ang hahanapin na po ay yung salita ng Diyos. Yung bibig po natin, ang hahanapin na rin ay salita po ng Diyos. Kumbaga, pinanganak po tayo ng salita uli ng Diyos. Oo. Sa pangalawang pagkakataon po ating panganganak, ay salita po ng Diyos ang nagpaanak sa atin. Ano po? Yon. Kung dati nga masasama yung gawa natin, nung tayo po ipinanganak sa salita ng Diyos, sa pangalawang kapanganakan natin, ay nabago po tayo. Kung nga dati, marurumi, lasenggo ka, sugarol ka, babaero ka, mawawala na po yon dahil po sa pinanganak na po tayo sa pangalawang pagkakataon, saan? Sa salita po ng Diyos. Okay? Nabago po tayo. Kaya, yung pong pangalawang kapanganakan natin, sinasabi nga rito, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Yun ang binhi ho natin na pangalawang pagkapanganak ho natin, hindi na po nasisira. Kasi nga yung binhi natin una, makasalanan, nasisira yon dahil sa kasalanan. Yun ang ating pangalawang binhi, hindi na po masisira. Dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay, namamalagi. Okay, basahin po natin yung Efeso 4:24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Okay, yan po sinasabi sa Efeso 4:24. Pag tayo po ay may salita na ng Diyos, pinanganak tayo dahil sa pangalawang pagkakataon, dahil sa salita ng Diyos, magbibihis na po tayo ng baong pagkatao. Bago na po tayo. Bago. Dati nga, kung tayo lasenggo, babaero, sugaro, hindi na ho natin gagawin yun kasi nga tayo ay na born again, namuhay muli, ipinanganak muli dahil sa salita ng Diyos at may bago na tayong bihis, wala na po yun. Kaya nga ang gagawin na ho natin, bagong wangis na ho tayo, nakalagay ho dito sa 4:24, ang gugustuhin na ho natin, yung mata natin, bibig natin, o yung katawan natin, ay yung pong katwiran na ng Diyos. Katwiran, yung salita na ng Diyos. Yung kabanalan na puro katotohanan na po. Yan po ang hahanapin na po ng ating katawan. Dahil sa pangalawa nating pagkapanganak, ay pinanganak tayo dahil sa salita ng Diyos. Okay, yun po ang ating pangalawang pagkapanganak.
Dahil po ang salita na po ng Diyos, okay, ay espiritu. Okay. Yan. Okay, babasahin ko po sa Juan 6:63. Ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay. Kasi po yung una po nating kapanganakan ay laman, yung po tinutukoy dito, no? Sa Juan 6:63, yung una nating kapanganakan sa ating ina, pinanganak po tayo sa laman. Sa born again natin, sa pangalawang kapanganakan po natin, salita po ng Diyos, tayo pinanganak na uli. Ano po? Dahil po ang salita ng Diyos ay espiritu. Yon, okay? Yan po yung tinatawag po na born again, yung ating pong pangalawang kapanganakan. Yan, dahil ulitin ko, ipinanganak po tayo ng salita ng Diyos. At ang salita po ng Diyos ay espiritu. Okay? Yan po ang tinatawag na born again. Okay? Yan, maraming salamat po sa inyo ha. At sa Diyos po tayo magtiwala. God bless po sa ating lahat.